May nangyayari sa amin ng sarili kong anak at hindi ko alam kung bakit ako pumapayag. Ako po si Luz Viminda, 46 years old na ako ngayon at byuda. May nag-iisa po akong anak na lalaki, si Aldo. 3 years old pa lang po si Aldo nang mamatay ang papa niya. Ngayon po ay 27 years old na siya. Iginapang ko po sa pag-aaral si Aldo. Bilang ina lahat ay ginawa ko para sa kanya. High school lang ang natapos niya. Dahil agad na nagtanan sila ng girlfriend niya. Sa bahay ko sila tumira at tinulungan sa abot ng aking makakaya. May sarili akong tindahan at nanahi din ako ng mga uniform o kahit gown. Si Liza ang itinanan ng anak ko ay matanda sa kanya ng 15 years, halos sing edad ko lang. At may 2 na din itong anak sa una. Wala akong magawa kahit hindi ako boto kay Lisa. Nagbanta kasi ang anak ko na magpapakamatay siya pag hindi ako pumayag. Kung noong una ay ayaw ko kay Lisa, nang makasama ko naman ito sa bahay ay natanggap ko na din. Inaalagaan niya ang anak ko at malinis siya sa bahay. Masipag din siya at may alam din sa pananahi. Masayang-masaya din ako nang mabuntis si Liza. Kaya lang pagkaraan lang ng ilang buwan ay nakunan ito. Hanggang nagbuntis ulit at muli na namang nakunan. Hanggang magsumbong sa akin si Liza na dahil daw sa takaw ni Aldo sa ana-ana, kaya siya lagi nakukunan. Kahit daw may dugo, wala itong pahinga araw-araw. Naunawaan ko naman dahil napakabata pa ng anak ko. Hanggang isang araw, bigla na lang umalis sa amin si Liza. At nag-TXT ito sa akin na hindi na niya kayang pakisamahan ng anak ko. Babalik na din daw ito sa asawa niya at mga anak. Halos 3 taon din siya sa bahay. Kaya nalungkot din ako. Ang anak ko namang si Aldo ay hindi matanggap ang pag-alis ni Liza. Ayaw na nitong magtrabaho at palaging lasing at nagwawala sa bahay. Madalas din itong mapaaway sa ibang tao. Bilang nanay palagi lang ako sa tabi niya at inuunawa siya sa kanyang pinagdadaanan. Hanggang natuto na ding itong gumamit ng bawal na gamot. Lalong naging sakit ng ulo ko. Ayaw na kasi makinig sa akin. At minsan pa ay nasasaktan ako pag inaawat or pinipigilan ko siya. Isang gabi habang nasa kahimbingan ako ng pagtulog ay nagulat ako. May humahaplos sa legs ko patungo sa hita. Nakaduster lang ako noon. Madilim ang silid pero tiyak kong si Aldo yon dahil sa amoy ko ang alak. Nakadama ako ng takot at di ko alam ang gagawin. Nang hilahin niya pababa ang panloob ko ay saka ako nagsalita. Aldo, ano ba? Wala ka na bang respeto sa sarili mong ina? Hindi niya ako pinansin. Asawa ko, ano ba, tatanggi ka na naman eh. Ayoko pero malakas si Aldo at mukhang lango sa droga. After almost 20 years na mabiyuda ako, ay hindi ako nagkaroon ng lalaki. At hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng namatay kong asawa, ay ang sarili ko pa palang anak ang muling gigising ng aking init. Nanlaban naman talaga ako. Pero naisip ko na baka kung hahayaan ko ang anak ko, ay baka tumino ulit ito. Kinain ng husto ni Aldo ang magubat kong bahagi. Tumututo lang isip ko, pero nilalamon ako ng init na lumulukob sa akin. Hanggang sa hinayaan ko lang siya. At muli kong naranasan ang lumutang sa ulap sa kakaibang kiliti at sarap. Malakas akong napaaray nang makapasok si Aldo, ang laki nun. Kahit nung bata pa siya ay malaki na talaga yon. Ganun pala, pag napakatagal nang hindi nabubuksan ang kuweba. Sumasara at sumisikip ng husto ang pintuan. Mas naging mapusok pa si Aldo sa pag-angkin sa akin, habang panay ang sabi ng ang sarap mo, Liza. Ang sikip-sikip mo ngayon. Hinayaan ko lang siya kung magiging maligaya naman ang anak kong mabigo sa pag-ibig. Nang matapos siya ay nakatulog na din siya sa kwarto ko habang nakayakap sa akin. Kinabukasan maaga ako nagising, masakit pa balakang at katawan dahil sa nanibago ako sa kapusukan ni Aldo. Nang araw na yon ay parang walang nangyari. Naligo si Iya pagkagaling sa kwarto ko, mukhang masaya habang kumakain kami. Mula noon napansin ko na mas relax na si Aldo, hindi na mainitin ang ulo at tumutulong sa tindahan ko. Hindi din siya nag-inom at nagwala. Natuwa naman ako sa nangyari. Ikatatlong gabi ay naramdaman ko na naman siyang pumasok sa kwarto ko, tumabi at yumakap sa akin. Walang panara ang pinto ng kwarto namin, kurtina lang iyon na tinahi ko. Wala namang nangyari sa amin ng gabing iyon, basta natulog lang siya na nakayakap sa akin. Ngunit ng mga sumunod na gabi, iba na ang sitwasyon, palagi na siya sa kwarto ko natutulog at palagi na ding may nangyayari sa amin. Nalulong na din ako sa gabi-gabing kaligayahan na ipinararanas niya sa akin. Dahil gabi-gabi ko siya pinagbibigyan ay bumait na ulit siya. Hindi na nagbibisyo at napasada na din ng tricycle ng pinsan niya. Basta gabi-gabi din ay pumapasada siya sa akin. Kaya niya ang 2 hanggang 3. Kaya magapalaga ang pakiramdam ko sa monay ko. Hanggang sa taon na pala ang lumilipas na bubuhay kaming mag-ina, na parang mag-asawa. Umiinom na din ako ng pangontra at baka kahit may edad na, ay madisgrasya pa. Minsan ko din naman sinubukan na tigilan naman yon. Aldo, anak, napakalaking kasalanan ng ginagawa natin. Tigilan na natin ito. Umalis ka na muna dito sa bahay. Mawalang mali.
Mahal na mahal kita, at mahal mo ako. Hindi ko kayang magkahiwalay tayo, gaya ng nangyari sa amin ni Liza. Hindi mo na talaga ako makikitang buhay pag hiniwalayan mo ako. Pag iyon na ang panakot ni Aldo ay suko ako. Hindi ko kayang mawala ang sarili kong anak. Naging maingat na lang kami sa aming mga kilos. Tanging sa loob ng bahay at kwarto lang talaga ang lugar ng aming lambingan. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa din ang amin maling relasyon. Magina kami sa turing, pero iba ang pagmamahalan namin pag nasa ibabaw na ng kama. May init, may pananabik at puno ng pagnanasa. Alam ko pong mahirap maunawaan. Malaya po kayong humusga. Pero saan ko po ba ilalagay ang aking sarili? Isa akong ina na nagmamahal ng lubos sa nag-iisa kong anak. At isa din akong babae na may pangangailangang na ibibigay naman ng aking anak. Maraming salamat po. Kung may iba po bang tao na kagaya ko din ang pinagdadaanan. Sender Luz Viminda ng Antipolo.